Hindi kita kayang suwayin, hindi ba? Nagsimula siyang magtapat. Oo, narinig ko ang tungkol kay Narcissus noong kausap ko siya. Mukhang hindi pa ganap na sumusuko si CA sa kanyang ama. Naisip niyang hindi naman masama kung magsabi siya ng kaunti dahil hindi naman niya matutulungan si Narcissus. Naisip ni Reyes, ano ba ang kwento tungkol dito? Sa tahimik na gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-usap ang ama at anak na parang magkaibigan. Sinabi ni Costina sa kanyang ama ang nalalaman niya tungkol kay Narcissus. Kaya nga matagal ko nang hinahanap ang kasambahay na yon, sabi ni Reyes. Sumagot si Costina, naalala ko ang kasambahay na yon. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi siya magaling sa gawaing bahay, marahil ay isa siyang maharlika. Tumugon si Costina, sa totoo lang, ang babaeng yun ang tunay na amo ni Narcissus. Natawa si Reyes, ibig mong sabihin, handang isugal ni Narcissus ang lahat para sa kanya. Kalma lamang na sumagot si Costina, oo, ganoon nga. Hahanapin mo ba siya? Hindi alam ni Reyes kung paano sisagot. Inihayag ni Costina ang kanyang saloobin, huwag mo na siyang hanapin, dahil kung gagawin mo, tatakas kami ni Narcissus mula sa Roma. Siyempre, mabibigo lamang kami, kaya huwag mo na lang siyang hanapin. Alam ni Costina na medyo makasarili siya, pero ayaw niyang muling magkita si Narcissus at ang babae. Nagpatuloy si Costina, bigyan mo na lang siya ng ibang gantimpala para mapasaya ang iyong anak. Ngumiti si Rita at tumango, sumasang-ayon. Kung iyon ang gusto mo, ayos lang. Ngumiti ng maliwanag si Costina, salamat, ama. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Reyes tungkol sa kanyang anak. Tumingala siya sa langit at napansin niyang gabi na, mataas na ang buwan. Dapat na tayong matulog ngayon. Matulog ka na rin, masayang nagpapaalam si Costina sa kanyang ama. Oo, magandang gabi, ama, sagot niya habang naglalakad palayo na may ngiti. Masayang kumaway si Costina kay Reyes. Biglang nagiba ang ekspresyon ng kanyang mga mata, malalim ang iniisip. Napakalungkot, wala nang ibang paraan, ngunit isinugal ni Narcissus ang kanyang buhay para dito. Hindi pinansin si Costina na masaya pa ring nakangiti, dumilim ang mukha ni Reyes. Bamuka ang kanyang mga mata habang siya'y ngumisi, hindi, makakahanap ako ng paraan para gawin siyang sumunod sa akin hanggang sa huling hininga niya. Gabi na, supervisor, naroon ka ba? Binuksan ng kalbong lalaki ang pinto at nakita si Reyes. Master, bakit ka naririto sa ganitong oras? Hindi sumagot si Reyes at sinabing, maaari ba akong pumasok? Mukhang ayaw niya itong papasukin, kaya magalang siyang tumugon, hindi, lalabas ako kaagad, pakiusap maghintay ka sandali. Agad siyang pinigilan ni Reyes, hindi, papasok ako. May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Walang magawa ang lalaki kundi tumabi upang makapasok si Reyes. Kailangan natin itong panatilihing lihim, wika ni Reyes na may kalituhan. Oo nga, sagot ng lalaki, habang isinasara ang pinto. Agad siyang nagtanong, ano ba ang nangyayari? Matapos magpalitan ng ilang salita, tanong ng lalaki, tinutukoy mo ba ang kasambahay na yon? Naalala ko siya, natatangi ang kanyang hitsura, at tama ka, ako ang namamahala sa kanya. Tinanong ni Reyes, maaari mo ba siyang matagpuan ngayon? Sumagot ang lalaki ng may kahirapan, magiging matagal ang proseso, pero hindi imposible. Matutuntun ko siya, marahil sa loob ng 10 hanggang 30 araw. Nakikinig si Reyes habang nakatupi ang mga braso. Tumingin ang lalaki sa kanya ng may kaba. Dadalhin ko ba siya pabalik dito? Nagtanong si Reyes, ibabalik mo ba siya? Tahimik siyang nag-isip, kung narito siya at malaman ito ni Narcissus, mababaliw ang taong yon. Masyado pa ring malakas ang taong yon kahit pinipigilan niya ang sarili sa pagpatay. Hindi natin siya mapipigilan kapag ipinakita niya ang kanyang buong kakayahan. Kahit magpadala pa tayo ng malaking puwersa, malaki ang magiging pinsala. Naalala niya ang nakaraang pagsubok kung saan siya lamang ay nakatalo ng halos 100 mga kalalakihang nakasuot ng armor sa isang pagkakataon, ipinapakita ang kanyang lakas. Sa kasong ito, walang dahilan para sundin niya ang aking mga utos. Matapos isaalang-alang ang pinakamalalang senaryo, humarap siya sa lalaki at sinabing, hindi mo kailangang gawin iyon. Kapag nahanap mo na ang kanyang lokasyon, makipag-ugnayan ka sa kanyang kasalukuyang amo. Siguraduhin mong hindi nila siya papatayin o ibebenta sa iba. At huwag kang mag-alala tungkol sa pera, alukin mo sila ng doble ng kahit anong hingin nila. Nagtaka ang lalaki at nagtanong, bakit po ninyo ginagawa ito, Ginoo?
Yumuko siya. Opo, Master. Bakit mo sa tingin pinahahalagahan kita ng higit sa iba? Dahil ba mas magaling ka? Hindi iyon. Pareho lang ang kakayahan mong pamahalaan ang sambahayan tulad ng iba. Iyon ay dahil hindi mo kailanman kinwestiyon ang bawat ipinag-uutos ng iyong master at kaagad na sinusunod ito. Tinitigil niya ang lalaki, iyan ang dahilan kung bakit espesyal ka. Biglang umungal si Reyes at lumapit upang magbanta. Nagiging pangkaraniwan ka ba dahil tumatanda ka na? Yumuko ang lalaki sa takot. Patawad po, Ginoo. Pero hindi pa natapos si Reyes. Patuloy niyang binigkas ang bawat salita sa kanyang isipan, habang ang kanyang mga mata ay naging kasing terror ng emperador. Mas mabuti kung hindi mo nalalaman ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo ba kayang tanggapin yun? At dinagdag niya, para mas malinaw, bago ko hingin ang opinyon mo, tumahimik ka na at gawin ang trabaho mo. Nang inig ang lalaki, hindi makatingin sa kanyang nakakatakot na mga mata. Sang-ayon po, Ginoo, nanginginig ang kanyang boses. Inalis ni Reyes ang kanyang galit na ekspresyon at kalmadong sinabi, sa lahat ng oras, ikaw lang at ako ang magkasama. Samantala, mabait na pinaalalahanan ni Alexis si AOS, bumalik ka sa iyong silid at magpahinga. Ang pag-upo rito at pagtingin sa kanya ay hindi makakatulong. Padabog siyang sumagot, pakialamero ka, matanda. Nakatayo si Alexis na nakapamewang, oh, bakit hindi ka rin umaalis? Dahil buhay pa ang estudyante mo, di ba? Nasa kalunos-lunos na kalagayan si Urias, nakabalot ng mga bendahe at nakarete, habang si Alexis ay umupo sa tabi niya. Wala ka talagang napansin, tanong ni Alexis, ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka si AOS. Patuloy si Abydos sa paliwanag, habang natuliro si Urias, si Narcissus at si Shua ay naghihiwalay sa gitna ng mga sundalo, naghahanap ng kanilang kalaban. Tumango si AOS, oo nga, kahit gaano ka pa kahusay, hindi mo masusubaybayan ang magkabilang panig ng sabay. Nakangisi si Alexis habang nakasandal, wala siyang pasensya para panoorin ang iyong pagtatanghal. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng mabilis, ang sabi niya. Yung tao na sumalang sa operasyon sa ulo kamakailan. Sandali siyang nag-isip at nagsabi, ang ibig mong sabihin si Speos. Anong meron sa kanya? Palagay ko siya ang tumusok sa likod ni Urias. Nahihirapan si Abydos na paniwalaan ito. Pero magkakampi sila, bakit siya magtatangka laban sa kanya? Itigil mo ang paghuhula, matanda, ang sabi ng matanda habang kiniling ang ulo, ipinapakita ang kanyang iniisip. Wala akong matibay na ebidensya, pero matibay ang aking conclusion. Hindi ka ba sang-ayon? Agad na itinanggi ni Abydos, ako? Hindi naman. Tiningnan siya at tumawa. Huwag kang magsinungaling kung hindi ka marunong. Kalbo ka kaya kitang-kita ko ang iniisip mo. Isang matandang may pilak na buhok ang tumatawa sa mas batang kalbo, tila bagay lamang yon. Walang magawa si Abydos. Gusto ko ng buhok, pero parang hindi naman ako pinagbigyan ng langit. Talaga bang kailangan mo pang banggitin yan sa sitwasyong ito? Ipinikit ang kanyang mga mata, tumangging makipagtalo, kumbinsido sa kanyang palagay. Hindi mo masasabi na mali ako. Tiningnan niya ito at sinabing, bakit hindi? Hindi naman ibig sabihin ay tama ka. Tiningnan siya ni Alexis at tumango ng tahimik. Bagaman may alinlangan sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang mali ang sinabi ng matanda. Sa totoo lang, iniisip ko rin yan. Maraming nagbago sa taong yon. Tumango siya, tulad ng sinabi mo, wala pa tayong ebidensya para parusahan siya. Pero ang protektahan ng mga estudyante mo ay ibang usapan. Sa tingin ko, ang pag-atake kay Urias ay pagsasanay lamang. Ang tunay na target niya ay si Shua. Lahat ay nakikita na tila may galit si Speos kay Shua at ipinapakita niya ito ng hayagan. Tumayo siya at sinabi, tama ka, at alam mo na rin naman. Hindi ka basta-basta magbubulag-bulagan, hindi ba? Tumitig si Abydos sa kanya, sinasabi mo bang dapat kong tanggalin si Speos sa laban bukas? Hindi sumang-ayon si Alexis sa ideyang yun. Gago ka ba? Ang pagsali sa paligsahan na ito ay karangalan, parang ang Olympics noon. Kung aalisin mo siya, tiyak na makakaligtas siya. Hindi mahalaga kung tawagin mo itong parusa o disiplina. Napakuyom ang kamao ni Abydos at nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Kahit parang alam ng matanda ang solusyon, tumangging magbigay ng tulong. Bakit mo tinatanong ang isang manggagamot?
Maghanap ka ng sarili mong paraan, hindi lamang niya binigyan ng sagot, ngunit sinubukang takutin si Abydos ng kanyang nakakatakot na mukha. Isang bagay ang sigurado, pagsisisihan mo ito kung pababayaan mo lang. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod si Alexis at lumabas, nag-iwan ng espasyo para pag-isipan ni Abydos. Gawin mo ang nais mo, ngunit pakinggan mo ang mga sinabi niya. Ilang minuto ang lumipas sa kwartel ng grupo ni Narcissus. Ang ingay ng nagsasalpukang espada ang umalingaw-ngaw nag-eensayo siguro para sa laban bukas. Dali-daling binuksan niya ang pinto at nakita ang isang pamilyar na mukha, Coach. Tanong niya ng mahigpit, naroon ba si Speos? Sumagot ng matapat si Naro, nandito si Speos, walang damit pang itaas, nag-eensayo kasama ko. Binuksan niya ang pinto, pumihit si Naro upang bigyang daan si Abydos na makapasok. Nandito ka pala. Ayaw niyang marinig ng iba ang pag-uusap nilang dalawa. Tumango siya at sinenyasan si Speos, sumunod ka sa akin. May kailangan akong ipaalam sa'yo. Nag-alinlangan si Speos, ako lang. Tumango si Abydos, oo, ikaw lang. Sinabihan din niya si Narcissus, huwag mo kaming sundan. Nervyosong sumunod si Speos. Naglakad na sila ng medyo malayo nang magsalita si Speos, bakit mo ako tinawag dito sa ganitong oras? Kailangan kong makapagpahinga para sa laban bukas. Huminto si Abydos sa paglakad at tumayo ng matuwid, hindi nakaharap kay Speos, ipinapakita lamang ang kanyang matatag na likod. Tayong dalawa lang naman dito, ang sabi niya, hindi pa rin sinasabi ang pakay, kaya nalilito si Speos. Bakit ganito? Hindi sumagot si Abydos, bagkus nagtanong siya, wala ka bang nais sabihin? Napaisip si Speos, sabihin ang ano? Yumuko si Abydos, malalim na nag-isip, ayaw niyang makita ni Speos ang kanyang kasalukuyang anyo. Kung sasagat ka ng tapat, gagawin ko ang lahat upang tulungan ka. Wala ka ba talagang gustong sabihin? Nagtitimpi si Abydos, ngunit tila nagmamatigas si Speos. Ano ang ibig mong sabihin? Paano ako sasagat kung bigla mo akong tatanungin ng ganoon? Inulit ni Abydos ang tanong ng mas mariin, wala ka ba talagang nais sabihin sa akin? Bagaman tumaas ang kanyang boses, sa kaibuturan ay umaasa siyang ito'y isang malaking pagkakamali lamang. Kung hindi man, sana magsalita na siya. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Nakikiusap ako, sagutin mo ako. Dahil sa pagbabago ng atmosfera, naramdaman ni Speos na may mali. Nalalaman niya na ba? Tumitig siya kay Abydos ng matalim, na para bang handa na siyang patahimikin ito magpakailanman. Hindi pa rin lumingon si Abydos at patuloy sa pagsasalita. Sa ekspresyon mong yan, mukhang may gusto ka talagang sabihin, hindi ba? Tinitigan ni Abydos si Speos nang may katahimikan, hinimok siyang magsalita na. Ngunit sa kabilang banda, napaisip siya ng malisyoso, dapat ko na lang ba siyang patayin ngayon? Dahan-dahan siyang lumapit, wala namang tao sa paligid. Bahagyang ibinaling ni Abydos ang kanyang ulo upang makita ito, sige, magsalita ka na bago pa kita sirain ng tuluyan. Isang paraan ang tapat na pag-amin ng pagkakamali at paghingi ng tulong. May masamang ekspresyon sa mukha ni Speos, ngunit nagpatuloy siya sa paglapit at matalim na tumitig kay Abydos. Sa wakas, nagsalita siya, oo, nagsalita ako ng masama tungkol sa iyo sa harap ng lahat kamakailan lang. Dahil sa sobrang hirap ng pagsasanay para sa laban na ito, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Pero hindi ko naman talaga ibig ang mga iyon. Sa wakas, inamin ni Speos ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo ako. Tiningnan siya ni Abydos at tinanong, yun lang ba? Matapos marinig yun, taos-pusong yumuko si Speos at nagsabi, patawad po, Ginoo. Naisip niya, matanda na ang taong ito, pero ang reputasyon niya bilang isang walang talong mandirigma ay nananatili. Naalala niya kung paano natalo ni Abydos si Dices at napagtanto niyang hindi niya ito matatalo. Ngunit sinabi ni Abydos, bakit ka humihingi ng tawad? Kahit ang emperador, pwede mong pagsalitaan ng masama basta't walang nakakarinig o nakakakita. Nanatili si Speos sa kanyang pagkakayuko, nagpapasalamat sa pangunawa ni Abydos. Sa labas, binigyan siya ni Abydos ng payo, magpahinga ka na. Dahil sa matinding araw na naghihintay bukas, natanong ni Abydos sa sarili, ito ba ang sagot mo? Habang kunot ang noo, nagpakita siya ng hindi maipaliwanag na ekspresyon. Ano ang gagawin ko sa iyo ngayon? Matapos lumayo ang lalaki, nag-iba ang kanyang ekspresyon, naging malamig.
Huli na, sa lugar ng pahingahan, nagkaroon ng pag-uusap. Ano ang sinabi mo sa coach? Sa tingin mo ba inatake ko si Urias? Napaisip si Narcissus, ano bang ibig mong sabihin? Umupo si Speos sa mesa, ipinatong ang mga siko sa tuhod, at nagpaliwanag, sa tingin ko, iyon ang ibig sabihin ng coach. Ipinaliwanag ko na hindi ko ginawa yon, pero parang hindi pa rin tama ang pakiramdam ko. Bakit ko gagawin yon? Sumagot ka kung may makukuha ka mula roon. Napataas siya ng kilay sa'yo, ano, sang-ayon ka sa kanya. Tapat kang sumagot, hindi ko rin alam. Nalito siya sa sagot mo, ha? Ipinaliwanag mo, sa oras na yon, abala pa akong nakikipaglaban sa kalaban kaya hindi ko napansin. Tumingin ka sa taong nasa tapat mo, pero sigurado akong yon ang katotohanan. Buo ang iyong paninindigan, si Nises ay kaibigan ni Speos. Iyon ang totoo at hindi magbabago, anuman ang mangyari. Sa kabilang dako, nakita ni Alexis ang pagbalik ni Abydos at nagtanong, saan ka nang galing? Sumagot si Abydos, nakipagkita ako kay Speos. Dahil dito, napuno ng pagdududa ang mga mata ni Alexis, hindi maaari, pinatay mo ba siya? Ngunit itinanggi niya ito, hindi ko magagawa yun base lang sa hinala. Hindi nito napawi ang pagdududa ni Alexis, sa halip ay nagtanong pa, kung may ebidensya ba, anong gagawin mo? Walang alinlangan niyang sinabi, papatayin ko siya ng sarili kong mga kamay bago pa siya makapagdulot ng mas malaking gulo. Lumabas ang kanyang mabagsik na ekspresyon. Sa loob ng mansiyon, abala ang lahat. Kapitan, nandyan ka ba? Narinig ni Reyes ang pagtawag sa kanya at agad na pumasok. Hinanap niyo po ako, kamahalan? Nakatayo si Lucius, nakabukas ang mga braso habang inaayos ng mga dalaga ang kanyang kasuotan. Oo, ngayon ang huling araw ng paligsahan, hindi ba? Yumukod si Reyes nang may paggalang at sumagot, oo, maraming inihanda kaya't mangyaring maging handa kayo dahil magiging masaya ang araw na ito. Napansin ni Lucius ang pag-aalinlangan ni Reyes, kaya't nagtaka, bakit? May espesyal ba? Sumagot si Reyes, ang traidor na si Sisha ay may daladalang ilang tao para sa atin. Sa narinig, hindi nagulat si Lucius, oo, syempre. Ngunit iminungkahi ni Reyes ang isang ideya, kung papayag kayo, nais kong gamitin sila. Balak kong mag-organisa ng isang paunang laban bago ang pangunahing kaganapan ngayon. Nang marinig yun, ngumiti si Lucius, gawin mo ang gusto mo, pero mas mabuting mas kapanapanabik ito kaysa sa mga palabas sa circo. Sa gayon, sumang-ayon siya sa mungkahi, gawin mo ang nais mo. Tumango si Reyes bilang pagsang-ayon, oo, kamahalan. Sa loob ng Grand Arena, sigaw ng sigaw ang mga manonood. Bawat isa sa mga kalalakihan ay may takot sa mga mukha habang nakaluhod, may kutsilyo sa kanilang harapan na walang malinaw na layunin. Isang lalaking may basket ang galit na itinuro ang babaeng katabi niya, dahil sa babaeng ito. Natutulog lang ako sa bahay nang bigla akong dinukot. Walang magawa ang babae kundi umiyak ng tahimik, humagulgol ng kaawa-awa. Ngunit walang kahit kaunting simpatsya ang lalaki para sa babae. Ano ba ang ginawa ng mga ito para madamay tayo dito? Ngunit nanatili siyang tahimik at bahagyang tumingin lang sa kanya. Ang tingin na yon ay lalo pang nagpagalit sa lalaki kaya't sumigaw siya, ano ang tinitingnan mo? Puputulan ko ang leeg mo ngayon. Napahiya, ibinaba ng babae ang tingin habang patuloy sa pag-iyak. Isang lalaking kalbo ang nagtanong, ano ang mangyayari sa atin? Tiningnan niya ang kumikislap na kutsilyo sa harapan niya at nag-isip, sa tingin ko, hindi ito isang pagpapatupad ng parusa. Binigyan pa nga tayo ng mga sandata, baka kailangan nating labanan ang halimaw na yon.